Ito, flex ko muna yung ating ano mga kabukals oh. Yung ating pechay oh. Gaganda na. Hindi ko na na-transplant. Sabi ko ita-transplant ko. Hindi na. Ano na yan? Ano pa rin yan? Pasabog pa rin yan mga kabukals. So, itutuloy na lang natin ganyan. Tapos, etong isa, umpisahan ko ng ano, lilinisin ko na ngayon. Tapos, i-cultivate. Tapos, sasabugan na uli natin panibago. Ayan. So, ito nga mga kabukals yung ating chicken manure na nabulok na. Latagan muna natin. Latagan ko muna. Ito sa gabi ko dinidilig to mga kabukals. Isasabay ko na sila dun sa ano, sa mga tumubo na. Organic mga kabukals oh. Napaka ganda pagka meron tayong mga sariling tanim na gulay. Sakto meron tayong manukan, meron tayong ipot. Ano no? Ipot dati yan mga kabukals oh, pero ngayon diba? Buwaghag na kasi talagang ano na, nabulok na siya, na-compose na siya oh. Amoy lupa na siya. Hello mga kabukals, magandang hapon. Magdidilig tayo ng ano, napier grass sa baba. Maglalagay tayo ng tubig sa drum para maibaba natin. At mainit na mga kabukals. Pagka nabuhay naman na yon, okay na yan, kahit hindi na diligan. Ayan. Tingnan ko kung makadala tayo ng dalawang drum. Kaya refill tayo mga kabukals. Refill. Hindi ko madala yung dalawang drum kasi nauubusan din yung ating poso. Ang capacity kasi niyan isang ganyan lang. Tapos nauubusan siya, kailangan mo siyang pagpahingahin. So habang nagre-refill ulit tayo,
Yan, habang nagre-refill ulit tayo, ito, flex ko muna yung ating ano, mga kabukals, oh. Yung ating petchay, oh. Gaganda na. Hindi ko na na-transplant. Sabi ko ita-transplant ko. Hindi na. Ano na yan? Ano pa rin yan? Pasabog pa rin yan, mga kabukal. So, itutuloy na lang natin ganyan. Tapos, etong isa, umpisahan ko ng ano, lilinisin ko na ngayon. Tapos, i-cultivate. Tapos, sasabugan na uli natin panibago. Yan. Linisin ko muna, mga kabukals. Ano, simula na naman mag lago yung mga damo. Lago na naman. Ito lang muna ng portion na tataniman natin. Para sunod-sunod yung harvest natin. Ito madali lang naman to, dadaanan ko lang ng grass cutter yan. Ang bilis lang lumago. Kaya lang yan. Napakainit na kanina, mga kabukas. Tingin ko magtatag-init na naman yan. So, yan, maingay si Hope. Pasensya na, mga kabukal. Ganyan yung aso na yan. Kahit nakatali lang siya, hindi naman kasi siya pwedeng pawalan kasi umaatake nga ng mga alaga. Dalawang pato ngayon napatay sa atin nakaraan. Umaatake siya eh. Kaya hindi siya pwedeng pawalan. Kaya lang problema, yan, maingay. Kaya siguro piniligaw nung dati niyang amo. Pero yun nga, hindi naman natin gagawin sa kanya yun. Kaya lang pagtsatsagaan natin ingay niya. Pero in a way, mga kabukas, may yan, may gamit yung ingay niya. Kasi yung music sa background, may music sa background eh. Nanoneutralize niya yung yung music sa background. Yan, sa mga hindi kasi nakakaalam, sa pagbablog po, may tinatawag tayong copyright, mga kabukals, copyright. So, pagka meron pong music sa background, yung merong artist na music, nagkakaroon tayo ng copyright violation. So, napo-forfeit po yung monetization natin on that particular video. So, walang kinikita, mga kabukals, napo-forfeit. So, maganda rin po yung ganyan, maingay siya. Kasi may may nagsasound sa baba eh. Yung gumagawa dyan sa baba. Naka sidecar sila. May speaker na malaki. Habang gumagawa sila, may speaker na malaki ha. So yun. Tapos nito, natin to? Tawag ito, babaritahin ko. Tapos lalatagan natin ng yung compost natin na ipot na manok na may kusot. Na yan, bulok na yun eh. So dual tayo, mga kabukal. Multitasking tayo habang nagsasahod. Makapagtatanim tayo ng makapagtatanim tayo ng patch. Ito, wala pa naman masyadong damo eh. Ilinisan na natin yan. Siguro mga 2 weeks pa, mga kabukal. So ngayon, harvestin na yan. 2 weeks pa. Ang maganda sa ganyan, hindi sasabog, hindi sabay-sabay yung laki. Pag transplant kasi nagsasabay-sabay ang laki niyan eh. Yung ganyang pasabog, may nauuna, may nahuhuli. So sakto lang. So unahin mong harvestin yung malalaki, yung mga nauna, nahuhuli yung maliliit. So pagka backyard lang, yung sariling pagkain lang, mas maganda pala yung pasabog para hindi sila sabay-sabay. Yan. Bigyan ko kaya kay Dagul to. Medyo masuguro kay Dagul na inita naman na ito. Kaya kailangan natin diligin kasi yung mukhang gagabi na ako sa pagdidilig. Maraming tubig na kailangan, mga kabukal. Kasi kailangan isang tabo kada isang butas. Hindi ko pa nga natabunan. Trabaho din kasi pagkatabon. So, priority ko madiligan muna. Kasi ang pinarioritize ko nga kahapon, yung makompleto yung cuttings. Meron pa nga isa kanina na nakalusot. Isa lang pala yung tusok nun. Nadagdagan ko pa.
At least 3 sa isang butas eh. So, dadagdagan ko pa yun. Kahit hindi naman matabunan yung mga kabukals eh, kasi naglalawa yung butas. Naglalawa, matagal matanggal yung tubig sa loob. And then hindi siya basta-basta na tutuyo. So okay pa rin yun, kahit hindi matabunan. Malalim naman yung pagkakabao ng cuttings. Buhay yun. Kasi ganun din yung ginawa ko doon sa una eh. Nag-aala sa dilig. Hindi ko pwedeng pabayaan sa dilig kasi talagang hindi mabubuhay. Pagka ganito na, mainit na, walang ulan. Ayan. So yung aking sound music neutralizer ay walang kapaos-paos. Walang yaasa yan. Walang kapaguran sa pagkahol mga kabukals. Pero pagkagabi, tahimik na yan, tulog na yan. Saka pagka hindi niya ako nakikita, saka pagka hindi ako nagpapakain, lalo pagka nagpapakain ng manok, wawala talaga mga kabukals. Galit sa galit sa manok. Anin ko lang. Cultivate natin konti mga kabukals. Para tapos saka natin papatungan ng kasi nakita ko effective naman yung yung nilagay nating binulok na chicken manure na may pusot ng coco lumber. Effective naman. So this time dadamihan na natin mga kabukals. Organic to mga kabukals ha. Hindi nakatikim ng urea yan, saka ng pesticide. Organic yan. So ganyan yung gagawin natin dito. Organic lang. Tapos niyan, ito, pag na-harvest natin yung mga kabukals, pag kinultivate natin yan, madali na yan. Buhag-hag na yan. Kasi panay ang dilig eh. Pwedeng papalit-palit. Pechay ngayon, tapos ibang na naman. Susunod, pwedeng try natin yung mga kabukals. Kaya repolyo. Ilang piraso. Try lang natin, experiment. Kaya yung cauliflower o kaya broccoli. Experiment lang. Tingnan natin kung kakayanin ba rito. O kaya spinach. Yan, ganda rin yung spinach. Parang si Papay. Sakto to. Puno na yung drum pagkatapos nito. Baba muna tayo. Dilig. Nag-aari si Kalbo mga kabukals. Kailangan kasi maganito eh. Para yung ugat pagka tumubo na makasiksik sa ilalim. Hindi sila mahirapan. Yan. Yung ginagamit namin nung araw nung nagtatanim pa ako nito. Asarol. Pero ngayon, iba na. Traktor na. Mga traktora na mga kabukals. Yung tiller. Hand tractor. O yung malalaki. Pero mostly yung hand tractor ginagamit. Wala na, hindi na masyadong gumagamit ng asarol ngayon. Saka ng piko. Dati mano-mano. Asarol piko mga kabukals. Pero ngayon medyo modern na tayo. Hand tractor na tiller. Ayan na mga kabukals. Tapos itong scratch pen lalagay natin dyan. Kaya po may scratch pen kasi yung mga aso natin para hindi sila dyan magpupo. Kaya nilalagyan natin ng scratch pen. So yan, puno na yata mga kabukals. Punta mo tayo ron. Yun, puno na. Sakto. Ayan mga kabukals, commercial muna tayo. Dito ulit tayo kay Labutchoy. Ayos na yung swimming pool oh. Ano na lang to? Tiles na lang kulang oh. Mga kabukals. Staycation talaga gagawin niya rito no? Ano yun? Paparentahan nyo? Ayun.
Ano, ipopromote natin pag ano. Sigurado yan, maraming kukuha niyan. Ayan mga kabokal, so ito ayusin pa nila yan. Staycation mga kabokal, so abangan nyo. Pagka open iba-vlog natin para do sa mga ano, pwedeng ano, yung mga taga call center na gusto mag team building, pwede rito mga kabokal. So ayan, yung anak ko nasa call center, baka yung team niya pwede rito minsan mag team building. Ayan, swimming pool, tapos meron kayong ito ayusin niya, may kubo, tapos meron kayong bahay na ano, ito kusina ano. Kusina yan mga kabokal, so kusina yan Ayan. Tapos ano, babakuran na nila mga kabokal. So itong pader nila, ayan, nakapader na sila itutuloy na nila dito. Ayan yan na yung gagawin nila ngayon tutuloy na dito hanggang dito yan ang kanilang ano, muhon. Ayan yung kanilang muhon. Itutuloy na nila yung pader. Tapos doon, yan, magkakaroon to ng gate Ayan, magkakaroon ng gate. Yan, abangan nyo mga kabokal, staycation. Dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, may swimming pool, Ilang feet to? 4 feet? 4 feet. Ayaw nila magsalita mga kabokal, so naiiya. Ayan, hindi, babalikan ko to. Pag okay na para ma-promote natin. Sigurado yan, malakas to. Puro staycation na halos. Yun, staycation din Dami, Ayan. O sige. Nako, ayan. Nag-commercial na tayo mga kabokals. Tutuloy natin yung pagdidilig natin. Ayan. Ano. Nakita ko kasi nagsusukat sila ng muhon. Hinahanap niya yung muhon niya. Ayan. So ito pangalawang drum mga kabokals. Dilig tayo ulit. Ayan mga kabokals, dito tayo natapos kanina. Abot na kaya itong sana magkasya na yung 3 drum. Kasi kailangan to mapuno yung butas katulad yan. Ayan. Kailangan mapuno yung butas para tumagal yung yung moisture. Saka at the same time lalambot yung butas, yung lupa, para yung ugat makasiksik. Yan. Maganda yung staycation nila Butchoy mga kabukas pag natapos yun. Sa mga nagti-team building, swak na swak yun. Malapit lang to sa Quezon City. Mga call center. Sa isang team naman merong 15, 18 membro. Swak na swak yan dyan. Ito, buhay na buhay na ating mga unang tinanim. Ang ganyan mangyayari dyan mga kabokals pagka nabuhay yan. Ganyan. Sana, pero, 5:15 na. Sana wag agad dumilim para madiligan ko lahat. At saka matapos natin yung pechay. Pagbalik pala, lilipat ko muna si Milky. Yan. Ganda Saan na ba yun? Malayo pa pala tayo mga kabokals. Saan yung huli ko? Ito yung huli. Ano ba to? Hindi, dati na to. Buhay yan dati na yan. So ito yung huli. Parang kotelay na ilagay ko kanina. Ilagay natin. Yan. Buhay ito buhay yan. Isang linyada ginagawa ko, hindi yung kalat, para alam ko yung hindi pa nadiligan. Kasi pag in-scatter ko, meron dyan malalagpasan natin. Kaya kailangan
isang linyada yung pagdidilig para alam mo kung saan ka tumigil. Mukhang ano, kuha na sa isang balik pa, kuha na lahat. Yan, huling balte. Babalik pa tayo kung saan kaya aabot ito. Yun. Mukhang hindi pa rin magkakasya yung isang drum ano, yung pangatlo mga kabokals Yan pa. Maaaring magkasya na. Yan. Time check 5:23. Pangatlong drum mga kabokals. Problema sa poso na ito nga, nauubusan. Kung ano sana, pwede tayo magdala ng isang biglaan na 3 drum, kaya lang ganun din, nauubusan din kasi ating poso nga. Pero at least nagagamit. Yun na may importante, nagagamit. Ayan o. So pag napahinga na nga siya, meron na uli. Ayan. Napahinga na siya habang nagdidilig tayo sa baba, napahinga siya Ayan. So ganun na naman yan. Ano kailangan mo? Dali ko, bebe ko. Dali lang, bebe ko. Dali. Ito. Ayan, tuloy na natin yung yung pechay. Ayan. So ito nga mga kabokals yung ating chicken manure na nabulok na. Latagan muna natin. Latagan ko muna. Ito sa gabi ko dinidilig to mga kabokals. Isasabay ko na sila dun sa sa mga tumubo na. Organic mga kabokals Napaka ganda pagka meron tayong mga sariling tanim na gulay. Sakto meron tayong manukan. Meron tayong ipot. Ipot dati yan mga kabokals pero ngayon, diba? Buwaghag na kasi talagang nabulok na siya, na-compose na siya. Wala na amoy lupa na siya. Napakataba niya mga kabokals. Ano to, tataas tong plat natin na to. Kada lagay natin ng ipot. Tataas yan. Ganito yung nilagay muna natin mga kabokals ganito yan, tapos papatungan ko pa yan, lalatag ko lang muna yung mga buto. Ayan, ito na yung buto natin mga kabokals. 80 pesos po yung isang ganito sa Porto Supply. Pero matagal nating gagamitin kasi katulad nyan, ito lang pong itatanim natin dito. Ganyan lang po karami. Sasabog lang natin ganyan. Mas maganda pala ang concentration banda sa gitna mga kabokals, para hindi siya masyado sa gilid.
Pero kailangan kalat para hindi masyadong dikit-dikit. Ito mga kaboss, pares naman ito sa ginawa natin dyan ha. Ganyan-ganyan din yun. Ang pagkakaiba lang ngayon, medyo dinagdagan natin ng ating organic na pataba. Kasi nakaraan medyo manipis yung nailagay ko. Ngayon medyo kinapalang ko. Yan. Pero yung sa paglalatag ng boto, ganito lang. And then mamaya ako didiligin yan. Kasi ginagamit pa nga natin yung tubig. Mamaya, ito naman kasi kahit gabi, mamayang gabi, pwede kong diligin. Ayan. Dami na yan mga kabukas, pagka yun tumubo. Ayan, parang yun oh. Ayan. Tapos, lagyan natin ng second coat. Second coat. Pintura. Second coat. Second coating ng organic na pataba. Ipot na manok na binulok sa puso ng coco lumber. Dami ko pang ganito dyan, oh. Gagamit pa natin sa ibang gulay. Maganda rito, sunod-sunod mga kabukal. So anytime na may sardinas ka lang, makapagigisa ka na ng pechay eh. Ginisa sa sardinas na pechay, oh, pwede na yun. Laking bagay din yung may tanim talaga. Ito, wala na tayong lalagay rito mga kaboss, katulad nyo, no? Wala nang urea yan. Walang synthetic na pataba yan. Ito lang gagamitin natin dyan. Gusto ko pa itanim yung mais, sweet corn. Paborito ko yun eh. Sweet corn. Kasi sweet ako eh. Sweet ako eh, ha? Napakaganda. At least nasubukan ko. Ito kasi sinubukan ko lang muna rito kaya konti lang muna yung nilagay ko eh. Pero effective pala kaya so medyo kakapalan na natin para pang malakasan. Maganda sa pechay mga kabukas, 3-4 na araw lang pumuputok na yan. Nagpuputukan na yan, may mga tumutubo na. 3-4 na araw lang. Ayan. Na. Tapos lagyan natin yung kanyang proteksyon laban sa mga pupo ng aso. Ayan. Ayan siya mga kabukals. So ayan, mamaya didiligin ko na lang yan. Didiligin ko na lang yan. So meron na naman tayong second batch ng pechay. So yun, tuloy na natin ating pagdidilig mga kabukals.